Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya. Pero paano kung ang isang mansyon na kumikinang sa ginto ay isa palang malamig na hawla? At ang pag-ibig na inaasam ay matatagpuan sa mga bisig ng isang estranghero? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, ang ginintuang hawla. Bumukas ang dambuhalang gate na bakal na tila bibig ng isang halimaw na gawa sa ginto at itim. Dahan-dahang pumasok ang bus na sinasakyan ni Liwayway sa malawak na driveway at sa bawat pag-ikot ng gulong nito sa makinis na semento ay ang siya namang paglakas ng kabog sa kanyang dibdib. Mahigpit ang kapit ni Liwayway sa kanyang luma at nagkakalukot na bag. Ito na iyon, ang mansyon ng mga Montenegro. Mula sa bintana, tanaw niya ang isang bahay na hindi niya kailanman nakita kahit sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Mas malaki pa ito sa munisipyo ng Barrio Amihan. Ang mga bintana nito ay kumikinang sa sikat ng araw, at ang mga haligi nito ay tila mga higanteng nakabantay. Maganda, perpekto. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinilabutan siya. Hanggang dito na lang po, ineng, sabi ng driver ng bus. Nanginginig ang mga tuhod na bumaba si Liwayway. Sinalubong siya ng nakakasilaw na liwanag at ng katahimikang nakakabingi. Maging ang hangin dito sa lungsod ng Maharlika ay iba malinis. Walang amoy ng dagat o ng tuyong dahon, kundi amoy ng bagong gupit na damo at pera. Isang babaeng nakaunipormeng puti ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Ang ngiti nito ay formal, hindi mainit. Ikaw ba si Liwayway Santos? Tanong nito. Tumangulang si Liwayway. Tila napipi sa pagkamangha at kaba. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyora Marahuyo. Ang loob ng mansyon ay mas nakakalula pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang kisame ay napakataas na may nakasabit na chandelier na gawa sa libu-libong piraso ng kristal. Ang bawat muwebles ay mukhang mamahalin. Ang bawat palamuti ay nakalagay sa perpektong ayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may lamig na bumabalot sa paligid. Isang katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pag-iisa. Dinala siya sa isang opisina kung saan nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ang isang babae. Siya, na marahil si Senyora Marahuyo Roses Montenegro. Ang kanyang ganda ay tila iginuhit. Perpekto ang hubog ng kanyang mukha, makinis ang kanyang balat, at ang kanyang itim na buhok ay nakaayos na walang kahit isang hiblang naliligaw. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ngunit sa itsura nito, alam ni Liwayway na mas mahal pa iyon sa buong kabuhayan ng kanyang pamilya sa Barrio Amihan. Hindi ito ngumiti. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. Liwayway Santos? Sabi nito sa isang boses na kasing kinis ng marmol sa sahig, ngunit kasing lamig din. Nabasa ko ang iyong mga papeles. Taga-probinsya, walang karanasan sa pagtatrabaho, sa ganito kalaking bahay. Opo, senyora, pero masipag po ako at madaling matuto. Mabilis na sagot ni Liwayway. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Kailangan niya ang trabahong ito para sa kanyang mga magulang. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang kailangan ko ay isang taong susunod sa utos. Sabi ni Marahuyo. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang mansyon na ito ay may mga alituntunin. Una, malinis dapat ang lahat sa may oras. Pangalawa, kung anuman ang makita o marinig mo sa loob ng pamamahay na ito, mananatili lamang iyon dito. At pangatlo, at pinakaimportante sa lahat, huwag kang magkakamali. Malinaw ba? Opo. Senyora, malinaw po. Mabuti. Ipapahatid ka na ni Manang LV sa magiging kwarto mo. Magsimula ka bukas na bukas din. Tumayo na si Marahuyo. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ni hindi man lang ito nag-abalang magtanong kung kumusta ang kanyang biyahe. Para kay Marahuyo, si Liwayway ay hindi isang tao.
kundi isang bagong kasangkapan na kararating lang. Habang naglalakad si Liwayway sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto sa likod bahay, dumaan sila sa isang malaking sliding glass door na nakabukas papunta sa hardin. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang batang babae. Nakaupo ito mag-isa sa damuhan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang buhok nito ay maikli at ang mga mata nito ay bahagyang singkit. Nakatingin lang ito sa kawalan, walang kabuhay-buhay. Siya si Mutya, ang anak ni Senyor Isagani, ang amo niyang lalaki, ang batang may Down syndrome. May kung anong kumirot sa puso ni Liwayway. Sa kabila ng napakagandang hardin na puno ng mga bulaklak, ang bata ay mukhang pinakamatamlay na nilalang sa buong mundo. Nang biglang isang baso ng tubig ang aksidenteng natabig ni Mutya mula sa mesang katabi niya. Kumalat ang tubig sa sahig na bato, kasabay ng tunog ng nabasag na baso ay ang paglabas ni Marahuyo mula sa loob. Ang kaninang malamig na ekspresyon nito ay napalitan ng inis. Ano ka ba naman, Mutya? Ang sita nito. Ang boses ay hindi pa sigaw, ngunit may talim na tagos hanggang buto. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Palagi ka na lang pabigat. Napaigtad si Mutya sa takot. Yumuko ito at nanginginig ang mga balikat. Hindi ito umiyak, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang matinding takot. Napatigil si Liwayway. Ang una niyang reaksyon ay ang tulungan ang bata, ngunit napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ni Manang LV, isang babala na huwag makialam. Linisin niyo yan. Utos ni Marahuyo sa isa pang katulong bago ito tumalikod at pumasok muli sa loob, na para bang walang nangyari. Iniwan nitong nanginginig sa takot si Mutya. Gabi. Nasa loob na si Liwayway ng kanyang maliit ngunit malinis na kwarto. Nakahiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Ang isip niya ay puno ng mga imahe mula sa maghapon. Ang nakakasilaw na karangyaan, ang nagyayelong pakikitungo ni Senyora Marahuyo, at higit sa lahat, ang malungkot na mga mata ni Mutya. Hindi niya maintindihan paano ang isang batang tulad ni Mutya, na napapalibutan ng lahat ng bagay na mahihiling ng sinuman, ay maaaring magmukhang ganoon kalungkot. Ang pagsita ni Marahuyo kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi iyon ang pagsaway ng isang ina. Iyon ay ang boses ng isang taong walang pakialam, puno ng pagkainis. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang isang bahagi ng malaking hardin na naliligo sa liwanag. Mula sa mga ilaw sa paligid, ang mansyon ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, pilit na iniisip ang kanyang mga magulang sa baryo Amihan. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Para sa kanila, kailangan niyang magtiis, anuman ang mangyari. Kailangan niyang gawin ng tama ang kanyang trabaho at huwag makialam sa buhay ng mga amo niya. Nang bigla, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na napakahina, halos hindi marinig. Isang hikbi. Napabangon si Liwayway. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nanggagaling iyon sa direksyon ng pangunahing bahay. Dahan-dahan at walang ingay, binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto. Sumilip siya sa madilim na pasilyo. Ang tunog ay naroon pa ring isang pigil na pag-iyak na tila ayaw iparinig sa kahit sino. Isang pag-iyak na puno ng lungkot. Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa pasilyo kung saan naroroon ang mga silid-tulugan ng pamilya. Huminto siya sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakaawang. Ang pangalan na nakaukit sa isang maliit na plakeng tanso ay Mutya. Sumilip siya sa siwang. Sa loob, sa gitna ng malaking kama, nakaupo ang maliit na bata. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod. At ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi.
Walang sino man ang kasama niya. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na night lamp sa kanyang tabi. Ang mga anino sa kwarto ay tila mas nagpapalaki sa kanyang kalungkutan at pag-iisa. Napakagatlabi si Liwayway. Ang puso niya ay tila pinipiga. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang mansyon, ang kayamanan, o ang takot sa kanyang among si Marahuyo. Ang tanging nakita niya ay isang batang nasasaktan, isang batang nangangailangan ng karamay, pero anong gagawin niya? Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking florera. Nakita niyang lumabas si Marahuyo mula sa master's bedroom, nakasuot ng isang seda na roba. Naglakad ito papunta sa kusina. Hindi man lang sinulyapan ang kwarto ni Mutya kung saan nanggagaling ang mga hikbi. Tila para sa kanya, ang tunog ng pag-iyak ng bata ay kasing karaniwan na lang ng huni ng mga kuliglig sa labas. Nang makalayo na si Marahuyo, muling lumabas si Liwayway mula sa kanyang pinagtataguan. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang tela ng kanyang damit pantulog. Alam niyang ito ang unang gabi niya. Alam niyang binalaan na siya, ngunit habang naririnig niya ang patuloy na paghikbi mula sa loob ng silid, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi niya kayang talikuran ito. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Marahan ang pagtulak ni Liwayway sa pinto, sapat lang upang magkasya ang kanyang katawan. Bawat galaw niya ay maingat na para bang isang maling hakbang ay maaaring mabasag ang marupok na katahimikan sa loob ng kwarto, katahimikang binabasag lamang ng mga hikbi ni Mutya. Nang makapasok siya, agad siyang nakaramdam ng panibagong lamig. Ang kwarto ni Mutya ay malaki at puno ng mamahaling laruan. May isang dambuhalang dollhouse sa isang sulok, mga estanteng puno ng libro, at mga stuffed animals na mas malaki pa sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay tila palamuti lamang, hindi nagagalaw, walang bahid ng paglalaro. Ang tanging bagay na mukhang gamit na gamit ay ang malaking telebisyon na nakapatay sa tapat ng kama. Napaangat ng tingin si Mutya nang maramdaman ang kanyang presensya. Agad na tumigil ang pag-iyak nito. Ang mga mata nitong namamaga ay nanlaki sa gulat at bahagyang takot. Mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad na para bang nahuli sa isang kasalanan. Itinaas ni Liwayway ang kanyang dalawang kamay, isang senyas na hindi siya mananakit. Shh! Mahinang bulong niya, sinabayan ng isang maliit at alanganing ngiti. Ako si Liwayway, ang bago ninyong kasama dito sa bahay. Hindi sumagot si Mutya. Pinagmasdan lang siya nito. Ang mga mata nito ay puno ng pag-iingat. Dahan-dahang lumapit si Liwayway at umupo sa sahig, hindi sa kama, upang hindi niya matakot ang bata. Bakit ka umiiyak, munting anghel? Tanong niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Umiling lang si Mutya at mas isiniksik ang sarili sa headboard ng kama. Hindi na nagpumilit pa si Liwayway. Sa halip, iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Ang dami mong laruan, sabi niya. Sinusubukang magsimula ng usapan, pero alam mo, doon sa amin sa Baryo Amihan, ang mga laruan namin ay gawa sa patpat at lumang lata. Minsan, gumagawa kami ng manika mula sa supot ng mais. Napatingin sa kanya si Mutya. Isang kislap ng kuryosidad ang dumaan sa mga mata nito. Gusto mo? Kwentuhan kita? Alok ni Liwayway. Dahan-dahang tumango ang bata. At doon, sa sahig ng malamig na kwarto, nagsimulang magkwento si Liwayway. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga alon sa dagat ng amihan, ang mga mangingisdang umaawit tuwing umaga, at ang mga batang naghahabulan sa dalampasigan hanggang sa paglubog ng araw. Habang nagkukuwento siya, unti-unting nawala ang tensyon sa mga balikat ni Mutya. Ang mga hikbi ay napalitan ng tahimik na pakikinig. Hindi na malaya ni Liwayway na nakatulog na pala ang bata
Ang pisngi nito ay may bakas pa ng mga tuyong luha. Dahan-dahan siyang tumayo, kinumutan ito ng maayos, at pinatay ang night lamp bago lumabas ng kwarto. Kinabukasan, sinimulan ni Liwayway ang kanyang mga gawain ng may bagong determinasyon. Ngunit habang naglilinis siya, hindi niya maalis ang tingin kay Mutya. Nakaupo na naman ito sa sala, sa harap ng malaking telebisyon na nagpapalabas ng mga cartoons na walang tunog. Ang almusal nito ay nasa mesang katabi, hindi nagagalaw. Nang mag-almusal si Marahuyo, ni hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang bata. Mas abala ito sa kanyang telepono. Pagkatapos kumain, umalis ito para sa sinabi nitong spa day. Ang tanging bilin nito sa mga katulong ay, bantayan niyo ang bahay. Ni hindi man lang nabanggit ang pangalan ni Mutya. Nang masiguro ni Liwayway na wala ng ibang nakatingin, nilapitan niya ang bata. Hindi ka pa kumakain, sabi niya. Umiling si Mutya. Nakita ni Liwayway ang isang lunchbox sa ibabaw ng counter sa kusina. Nang buksan niya ito, nakita niyang halos puno pa ito. Ito siguro ang baon kahapon na hindi rin kinain. Gusto mong subuang kita? Tumango si Mutya. Umupo si Liwayway sa tabi nito at sinimulang subuan ng bata. Bawat subo ay mabagal, ngunit hindi nagreklamo si Liwayway. Sa bawat subo, tila may nabubuong koneksyon sa pagitan nila. Nang hapon na iyon, habang naglilinis si Liwayway sa kwarto ni Mutya, napansin niya ang isang kahon ng mga krayola at drawing book na nakatago sa ilalim ng kama, puno ng alikabok. Kinuha niya ito. Gusto mong mag-drawing? Tanong niya. Muling tumango si Mutya. Ang mga mata ay nagningning. Umupo sila sa sahig at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang konsentrasyon sa mukha ng bata. Maingat nitong kinuha ang isang kulay asul na krayola at nagsimulang gumuhit. Si Liwayway naman ay iginuhit ang dagat at ang bangka ng kanyang ama. Iginuhit ni Mutya ang isang malaking-malaking bulaklak na may kulay dilaw na gitna. Ang ganda naman yan, puri ni Liwayway. At noon, isang himala ang nangyari. Isang maliit, nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mutya. Ito ang unang ngiti na nakita ni Liwayway mula sa bata. Napakaganda. Napakatamis. Na tila ba ito ang unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Sa sobrang tuwa ni Liwayway, hindi niya napigilang hawakan ang kamay ng bata. Ang galing-galing mo, Mutya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan din ni Mutya ang kamay niya pabalik. Mahigpit. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng lungkot, ngayon ay puno ng tiwala. Sa simpleng hawak na iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang bigat ng responsibilidad at isang di maipaliwanag na pagmamahal. Hindi nila namalayan ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Marahuyo ay tila isang pitsel ng nagyayelong tubig na ibinuhos sa kanilang dalawa. Agad na binitawan ni Mutya ang kamay ni Liwayway at ang ngiti nito ay naglaho na parang bula. Napatayo si Liwayway. Ang mga krayola ay nagkalat sa sahig. Nakatayo si Marahuyo sa may pintuan. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mukha ay walang emosyon ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Tiningnan nito ang mga drawing sa sahig. Pagkatapos ay ang magkahawak nilang kamay kanina at sa huli ay tumingin ito ng masama kay Liwayway. Humakbang ito papalapit. Ang bawat yabag ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Huminto ito sa mismong tapat ni Liwayway. Hindi ito sumigaw, ngunit ang bulong nito ay mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi maging yaya. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo, na para bang isa lamang siyang basurang nakakalat sa sahig na kailangan nitong iwasan. Naiwan si Liwayway na nakatayo, nanginginig. Sa tabi niya, si Mutya ay muling yumuko. Ang kislap sa mga mata nito ay muling nawala, ipinagkait. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang awa na naramdaman ni Liwayway ay napalitan ng determinasyon. Ang takot
ay napalitan ng tapang. Tiningnan niya ang bata. Pagkatapos ay ang papalayong likod ni Marahuyo. Alam niya, sa puso niya, na hindi niya kayang sundin ang utos na iyon. Hindi na niya kayang balewalain ang mga matang nangungusap ni Mutya. Ang ugong ng itim at makintab na sasakyan ni Isagani Montenegro ay tila isang anunsyo ng pagbabalik ng hari sa kanyang kaharian. Pagkatapos ng isang linggong business trip sa Singapore, sa wakas ay nakauwi na rin siya. Pagod ang kanyang katawan. Ngunit ang isip niya ay puno pa rin ng mga numero, kontrata, at mga bagong proyektong kailangan niyang simulan. Pagpasok niya sa malaking pinto, sumalubong sa kanya ang asawang si Marahuyo. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang itsura. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Ang pabango nito ay mamahalin at pamilyar. "Welcome home, mahal." Bati nito. Ang boses ay malambing. "How was your trip?" "Productive," sagot ni Isagani, habang inaabot ang kanyang briefcase sa isang katulong. "Naging maayos ba ang lahat dito habang wala ako?" "Of course," sabi ni Marahuyo, isinukbit ang braso sa kanya. Everything was perfect. Though Mutya had one of her episodes again. "But don't worry, I handled it." Kumunot ang noo ni Isagani. "Anong episode?" "You know, the usual." Nagtantrums na naman. Ayaw kumain. But as I said, I handled it. Kumalma din siya. Bumuntong hininga si Isagani. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Si Mutya ang kanyang tanging yaman mula sa kanyang yumaong unang asawa. Ngunit aminado siyang hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan. Ang pagmamahal niya ay naipapakita niya sa pagtatrabaho ng husto upang maibigay dito ang lahat pinakamagagaling na doktor, pinakamahuhusay na therapist, at lahat ng laruang mahihiling nito. Nasaan siya? "Nasa kwarto niya, I think," sagot ni Marahuyo. Agad na umakyat si Isagani sa ikalawang palapag. Dala niya ang isang malaking kahon na pinagbalutan pa sa pinakamagandang gift wrapper. Kumatok siya bago pumasok sa silid ni Mutya. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala, isang dalagang nakasuot ng uniporme ng katulong. Magkaharap ang dalawa at may hawak na drawing book. "Mutya, anak," tawag niya. Agad na napalingon si Mutya. Nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit ang ngiti ay mas lumaki nang bumaling ito sa katabing katulong at may itinuro sa drawing. Si Liwayway. Naalala niya ang pangalan mula sa report ng kanilang kasambahay, ay ngumiti pabalik sa bata. Tumayo si Liwayway at yumuko ng may paggalang. "Magandang gabi po, senyor." Hindi ito pinansin ni Isagani. Ang atensyon niya ay na kay Mutya. Lumapit siya at ipinakita ang dala niyang regalo. "Look what Daddy brought for you." Isang bagong dollhouse, mas malaki kaysa sa luma mo. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang napakagandang laruan. Ngunit si Mutya ay sumulyap lang dito ng sandali bago muling ibinaling ang tingin sa hawak nitong krayola. Tila mas importante pa ang ginagawa nitong pagguhit. May kung anong kirot na naramdaman si Isagani, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Marahuyo ang laging nagsasalita, nagkukuwento tungkol sa mga kaibigan niya at sa mga bagong butik na nagbukas sa mall. Si Isagani ay tumatango lang. Ang isip ay nasa trabaho pa rin. Si Mutya naman ay tahimik na kumakain. At sa bawat pagkakataong susubukan nitong magsalita o magturo ng isang bagay, agad itong pinuputol ni Marahuyo. "Mutya, finish your food. Don't talk when your mouth is full," sabi nito sa isang matamis ngunit may diin na tono. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, sinimulan ni Marahuyo ang kanyang pakay. "Mahal," panimula nito, "about that new maid, Liwayway. Anong tungkol sa kanya?" Tanong ni Isagani habang binabasa ang isang email sa kanyang telepono. "She's bit odd," sabi ni Marahuyo.
Nag-aalangan, kunwari. Masyado siyang malapit kay Mutya. To the point that it's becoming unnecessary. Baka mas lalong maging dependent ang bata. Alam mo na, we need to teach her independence. Napaangat ng tingin si Isagani. What do you mean too close? Nakita ko sila kanina sa kwarto. She's acting more like a playmate than a maid. Her job is to clean, not to entertain my daughter. Sagot ni Marahuyo, na may bahid ng inis sa boses, ngunit agad itong pinigilan. I'm just concerned. Baka may iba siyang intensyon. You know, people from the province, they can be very ambitious. Hindi sumagot si Izagani. Ngunit ang mga sinabi ni Marahuyo ay nagtanim ng isang butil ng pagdududa sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tumayo siya upang uminom ng tubig habang pabalik sa kanilang silid. Napadaan siya sa kwarto ni Mutya. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa siwang, natanaw niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Nakaupo sa gilid ng kama si Liwayway. Hindi ito nagsasalita. Hinihimas lang nito ang buhok ni Mutya na mahimbing ng natutulog. May isang awit na mahinang-mahina niyang naririnig, isang oyayi mula sa probinsya, simple at puno ng lambing. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat nitong inayos ang kumot ng bata at bago ito tumayo, hinalikan nito ang noo ni Mutya. Isang halik na puno ng pag-aalaga. Isang halik na matagal nang hindi niya nakikitang iginagawad ni Marahuyo o kahit siya mismo sa kanyang anak. Naramdaman ni Isagani ang isang komplikadong emosyon. May bahagi sa kanya na nagpapasalamat sa pag-aalaga na ipinapakita ng bagong katulong. Ngunit may bahagi rin na naimpluwensyahan ng mga salita ni Marahuyo na nagtatanong, isang estranghero ito, ano ang karapatan nitong magpakita ng ganitong klaseng pagmamahal sa kanyang anak? Nagpasya siyang kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay. Hinintay niyang makalabas ng kwarto si Liwayway. Nang makita siya nito sa pasilyo, Senyor, tinitigan niya ito ng diretso. Ang dalaga ay mukhang simple. Walang bahid ng kasamaan sa mukha. Ngunit hindi na siya nagtitiwala sa itsura lamang. Liwayway, sabi niya, ang boses ay seryoso at may bigat. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang intensyon mo sa anak ko? Nagulat si Liwayway sa tanong. Napaangat ang kanyang mukha at sa mga mata nito, nakita ni Isagani hindi ang pagkakasala, kundi ang pagkalito at isang pahiwatig ng sakit. Ang tanong ni Senyor Isagani ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa dibdib ni Liwayway. Ano ba talaga ang intensyon mo sa anak ko? Ang mga salitang iyon, binitiwan sa malamig at madilim na pasilyo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Paano niya sasagutin iyon? Na ang tanging intensyon niya ay ang pag-aani ng kalungkutan sa mga mata ng isang batang inosente, na sa tuwing nakikita niya si Mutya, nakikita niya ang isang anghel na may mga pakpak na pinutol. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig ng gabing iyon. Yumuko lang siya at sinabing, "Wala po, Senyor. Nag-aalala lang po ako sa kanya." Hindi siya sinagot ni Isagani. Tinalikuran lang siya nito at pumasok sa silid nito. Ngunit ang bigat ng pagdududa nito ay naiwan, isang mabigat na balabal sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, naging doble ang pag-iingat ni Liwayway. Ginawa niya ang kanyang mga gawain ng tahimik at mabilis. Pinilit niyang iwasan si Mutya, lalo na kapag nasa paligid si Senyora Marahuyo o kahit si Senyor Isagani. Ngunit ang puso ay may sariling isip. Habang nagwawalis siya sa likod bahay, nakita niya si Mutya na nakatayo malapit sa isang bahagi ng hardin na tila napabayaan na. Dati raw itong hardin ng mga rosas ng yumaong asawa ni Isagani. Ngunit ngayon, mga damo na lang ang tumutubo at iilang mga halamang ligaw. Nakatayo lang doon si Mutya, malungkot na pinagmamasdan ang mga tuyong sanga. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Dala-dala ang pandakot at walis. Nilapitan niya ito. "Magandang umaga, Mutya." Bati niya. Lumingon ito. At isang maliit na ngiti ang namutawi sa mga labi nito nang makita siya.
Itinuro nito ang isang maliit na supling na may isang munting bulaklak na kulay lila, pilit na sumisibol sa gitna ng mga damo. Ganda, sabi ng bata. Isa sa iilang salitang malinaw nitong nabibigkas. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Liwayway. Gusto mo bang gawin nating mas maganda ang lugar na ito? Nanlaki ang mga mata ni Mutya sa tuwa at mabilis itong tumango at iyon ang naging simula ng kanilang sikreto. Tuwing hapon, kapag si Senyora Marahuyo ay wala sa bahay para sa kanyang mga social gatherings at si Senyor Isagani ay nasa opisina, dahan-dahan silang pumupuslit papunta sa napabayaang hardin. Sa una, nagsimula sila sa pagbubunot ng mga damo. Ipinakita ni Liwayway kay Mutya kung paano gamitin ang isang maliit na pala, kung paano bungkalin ang lupa. Ang maliliit na kamay ni Mutya, na dati laging walang ginagawa, ay natutong humawak sa lupa. Nakakatuwang pagmasdan ang pagbabago sa bata. Ang dati walang kibong si Mutya ay nagkaroon ng sigla. Tumatawa ito tuwing may nahuhuli silang bulate. Pumapalakpak ito tuwing may nabubunot silang malaking damo. At si Liwayway, sa bawat tawa at palakpak na iyon, ay nakakaramdam ng isang kaligayahang hindi niya kailanman naramdaman. Kumuha si Liwayway ng ilang buto ng mirasol at gumamela mula sa hardin ni Manang LV na palihim na sumusuporta sa kanilang ginagawa. Itinuro niya kay Mutya kung paano gumawa ng maliliit na butas sa lupa at kung paano ilagay ang mga buto. Kailangan natin silang diligan araw-araw. Paliwanag ni Liwayway, para silang mga bata. Kailangan ng alaga para lumaki at mamulaklak. Nakinig si Mutya nang may buong atensyon. Mula noon, naging ritual na nila ang pagdidilig sa kanilang hardin ng pag-asa. Isang hapon, habang nagdidilig sila, biglang nagsalita si Mutya. Ate, Liway, napatigil si Liwayway. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng bata na bigkasin ang kanyang pangalan. Lumingon siya. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Ano iyon, Mutya? Tumingin sa kanya ang bata. Ang mga mata nito ay kumikinang. Itinuro nito ang isang maliit na usbong na nagsisimula ng lumabas mula sa lupa. At pagkatapos, sa pinakamalinaw na paraan na kaya nito, sinabi niya ang isang buong pangungusap, Ganda. Ate Liway, sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ni Liwayway ay naglaho. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ang simpleng pangungusap na iyon ay isang patunay na ang pag-aalaga ay may bunga, na ang pagmamahal ay kayang magpatubo ng pag-asa kahit sa pinakatuyot na lupa. Hindi niya alam kung hanggang kailan nila maitatago ang kanilang hardin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni Senyor Isagani, kung malalaman nito at lalong hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Senyora Marahuyo. Ngunit habang nakayakap siya sa batang nagsisimula ng mamukadkad, alam niyang handa niyang harapin ang lahat para kay Mutya. Para sa kanilang munting hardin ng pag-asa, hindi nila namalayan, mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, may isang pares ng matang kanina pa pala nanonood. Si Isagani, na umuwi ng maaga, ay tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Nakita niya ang pagtawa ng kanyang anak, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Nakita niya ang yakap, at sa unang pagkakataon, ang butil ng pagdududa na itinanim ni Marahuyo sa kanyang isipan ay nagsimulang matuyo. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya mapangalanan, isang halo ng pagtataka, hiya at pasasalamat. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal. Kinabukasan, habang masayang-masaya sina Liwayway at Mutya na pinagmamasdan ang kanilang mga tanim, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang kinatatayuan. Nang lumingon sila, nakita nila si Marahuyo. Nakatayo ito roon, suot ang isang eleganteng bestida, ngunit ang mukha nito ay kasing itim ng paparating na unos. Ang mga mata nito ay nakatuon hindi sa kanila,
kundi sa mga usbong na nagsisimula pa lamang sumibol. At sa kamay nito, hawak nito ang isang matalim na gunting panghardin. Ang pagdating ni Isagani sa mansyon ng hapong iyon ay sinalubong ng isang di pangkaraniwang eksena. Karaniwan, ang tahanan niya ay tahimik, halos walang emosyon, ngunit ngayon, ang katahimikan ay binasag ng malakas na pag-iyak. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Marahuyo na nakaupo sa sofa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nanginginig ang mga balikat nito. Sa tabi niya, si Mutya ay nakatayo. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Pilit na hinihila ang damit ng kanyang madrasta habang umiiling-iling. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Liwayway. Ang mukha ay putlang-putla, tila isang akusadong naghihintay ng kanyang sentensya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Isagani. Ang boses ay may awtoridad. Agad na napaangat ng tingin si Marahuyo. Ang kanyang perpektong mukha ay nababahiran ng luha. Tumakbo ito papalapit sa kanya at yumakap. Isagani, thank God you're here. It's terrible. Ang ano? Marahuyo, magsalita ka ng maayos. Humiwalay si Isagani sa yakap at hinawakan ito sa balikat. Yung hardin. Humihikbing sabi ni Marahuyo. Yung hardin. Ng mga rosas ni Clarice. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Isagani. Sinira niya! Sinira nilang dalawa! Itinuro ni Marahuyo si Liwayway na napaatras sa tindi ng akusasyon. Ano? Kunot noong tanong ni Isagani, tingnan mo sa labas. Iginiya siya ni Marahuyo papunta sa sliding glass door. At doon, nakita ni Isagani ang kalunos-lunos na tanawin. Ang dating na pabayaang hardin, ang lugar kung saan niya nakita sina Liwayway at Mutya na masayang nagtatanim kahapon, ay wasak na. Ang mga bagong sibol na halaman ay puno ng putik at binunot mula sa lupa. Ang iilang mga bulaklak na namumukadkad ay pinutol at tinapak-tapakan. Ang munting paraiso na sinimulan ng dalawa ay naging isang larawan ng pagkawasak. Senyor, hindi po totoo yan! Nanginginig na sabi ni Liwayway. Hindi po kami ang gumawa niyan. Sinungaling! Sigaw ni Marahuyo. Nakita ko kayo. Inutusan mo ang bata na sirain ang mga halaman. Siguro dahil ayaw mong may maalala pa si Isagani sa una niyang asawa. Ang akusasyon ay mabigat at puno ng lason. Napatulala si Liwayway. Hindi! Sigaw naman ni Mutya kahit hindi niya kayang bumuo ng mahabang pangungusap. Paulit-ulit niyang itinuturo si Marahuyo habang umiiling at umiiyak. Si Mama Mara! Bad! Nakikita mo ba, Isagani? Lalong umiyak si Marahuyo. She's even teaching your daughter to lie and to disrespect me. Anong klaseng impluwensya siya sa anak mo? Gulong-gulo ang isip ni Isagani. Sa isang banda, nakita niya ang takot at desperasyon sa mga mata ni Liwayway. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang asawa. Umiiyak at mukhang biktima. At si Mutya, ang kanyang anak, ay nasa gitna, naguguluhan at umiiyak ng malakas, hindi makapagpaliwanag ng maayos. Ang mga salita nito ay pautal-utal. At sa pandinig ni Isagani, na puno ng galit at pagkalito, ang mga ito'y tila walang saysay na pagtantrums lamang. Ang pagod mula sa trabaho, ang stress mula sa negosyo, at ang bigat ng eksenang ito ay nag-umapaw. Tumahimik kayong lahat! Sigaw niya. Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Agad na natahimik ang lahat, maliban sa mga hikbi ni Mutya. Hinarap ni Isagani si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ilang beses ka nang nagdudulot ng gulo sa pamamahay na ito. Sinabihan ka na. Binalaan ka na. Ano pa bang gusto mong patunayan? Pero senyor, wala po talaga akong kasalanan. Si senyora po ang
Huwag mo nang isisi pa sa asawa ko ang kapabayaan mo, putol ni Isagani. Hindi niya kayang tanggapin ang ideya na ang kanyang eleganteng asawa ay gagawa ng ganoong kababang uri na bagay. Mas madaling paniwalaan ang isang kapuspalad na katulong na lumampas sa kanyang limitasyon. Dahil dito, isang linggong walang sahod, iyon ang naging hatol niya. Isang parusang mabilis, isang solusyong inaakala niyang magtatapos sa gulo. Hindi na nakasagot si Liwayway. Tumulo na lang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, hindi dahil sa sahod na mawawala, kundi dahil sa sakit ng akusasyon at sa bigat ng kawalan ng tiwala. Tinalikuran na sila ni Isagani at inakay si Marahuyo papasok sa kanilang silid, habang si Mutya ay naiwang umiiyak sa pangangalaga ng ibang katulong. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isagani. Ang sigaw ng kanyang anak ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Si Mama Mara! Bad! May bahagi sa kanya na nakonsensya. Hindi na niya natiis. Bumaba siya at naglakad palabas papunta sa sirang hardin. Nagninilay-nilay siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pinagmamasdan ang pinsala. May mali, may hindi tama. Habang naglalakad siya sa natuyong putik, may isang bagay na kumislap malapit sa kanyang paa. Yumuko siya at dinampot ito. Isang maliit na piraso ng ginto. Isang sirang kawit mula sa isang pulseras. Pamilyar ito. Pamilyar na pamilyar. Dahan-dahan, inilabas niya ang kanyang wallet. Mula sa isang maliit na bulsa, kinuha niya ang kaparehong piraso na napulot niya noon. Ang sirang kawit ng pulseras na iyon at ang pirasong hawak niya ngayon ay perpektong magkadugtong. Ito ang pulseras na ibinigay niya kay Marahuyo para sa kanilang anibersaryo. Napatitig siya sa 2 piraso sa kanyang palad. Ang ebidensya, ang katotohanang ayaw niyang harapin. Ang butil ng pagdududa na dati para kay Liwayway ay biglang bumaling sa kanyang asawa. Isang mas malaki, mas nakakatakot na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Itinikom niya ang kanyang palad, mahigpit na hinahawakan ang 2 piraso ng katotohanan. Itinago niya itong muli sa kanyang bulsa. Sa kanyang pag-akyat pabalik sa mansyon, ang mukha niya ay kalmado, ngunit sa loob niya, ang parusang iginawad ni Senyor Isagani ay masakit, hindi dahil sa perang nawala, kundi dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanya. Ang mga ibang kasambahay ay tumitingin sa kanya nang may awa at pag-iwas. Si Senyora Marahuyo naman, sa tuwing magkakasalubong sila, ay binibigyan siya ng isang matagumpay at mapanuyang ngiti. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang paglayo sa kanya ni Mutya. Inutusan ni Marahuyo ang mga yaya na huwag nang hayaang mapalapit si Liwayway sa bata. Nakikita na lang niya si Mutya mula sa malayo, at sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, nakikita niya ang lungkot at pangungulila sa bata. Isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Isang umaga, inutusan siya ni Marahuyo na linisin ang lumang bodega sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Ayusin mo ang lahat ng basura dyan. Siguraduhin mong walang matitirang alikabok. Mariin nitong utos na para bang ipinapamukha sa kanya na ang trabaho niya ay para lamang sa mga maruruming lugar. Ang bodega ay madilim at puno ng mga lumang gamit na natatakpan ng puting kumot. Mga sirang silya, mga lumang libro, at mga kahon na puno ng kung ano-ano. Habang nag-aalis siya ng mga agiw, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa baryo Amihan. Naalala niya ang kanyang ate Tala. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Si Tala, ang ate niyang puno ng pangarap. Pupunta ako sa Maynila, Liway. Sabi nito sa kanya bago umalis. Mag-aartista ako, o di kaya'y makakapag-asawa ng mayaman. Aahunin kita sa hirap. Ngunit mula nang umalis ito, ilang sulat lang ang kanilang natanggap. Pagkatapos, wala na. Para itong bulang naglaho. Kasama ang lahat ng pangarap nito, sa gitna ng kanyang pag-iisip, aksidente niyang natabig ang isang maliit na baul
na nakapatong sa ibabaw ng isang aparador. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman nito, mga lumang sulat na nakatali ng laso, isang pares ng sapatos ng sanggol, at isang maliit na photo album. Huminto sa pagtibok ang mundo ni Liwayway. Mga gamit ni Senyora Clarice. Bulong ni Manang LV, nakadarating lang para magdala ng basahan ang unang asawa ni Senyor. Pinatago lahat ni Senyora Marahuyo dahil sa kuryosidad at sa hindi maipaliwanag na paghatak, pinulot ni Liwayway ang album at maalikabok ito. Pinagpagan niya ang pabalat at dahan-dahan itong binuksan. Ang unang pahina ay naglalaman ng isang larawan ng kasal. Isang masayang isagani, mas bata at walang bahid ng pag-aalala sa mukha. At sa tabi niya ay isang babaeng may pinakamatamis na ngiti na nakita ni Liwayway. Maganda ito. Isang simple at natural na ganda. Siya si Senyora Clarice, sabi ni Manang LV. Napakabuting tao. Sayang, at maaga siyang kinuha. Ipinagpatuloy ni Liwayway ang paglipat ng mga pahina, mga larawan ng kanilang mga biyahe, mga larawan kasama ang bagong silang na si Mutya. At pagkatapos, sa isang pahina, may isang solong larawan ng babae. Nakatayo ito sa isang dalampasigan, ang buhok ay nililipad ng hangin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang babae sa litrato, ang ngiti, ang nunal sa ibabaw ng labi, ang mga matang iyon na puno ng pag-asa. Hindi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang litrato mula sa album. Tinitigan niya ito ng malapitan. Paulit-ulit. Ang mukhang iyon ay nakaukit sa kanyang puso at isipan. Ang mukhang iyon ang dahilan kung bakit siya nangangarap, kung bakit siya lumalaban. Ate, Tala? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang mahinang bulong, isang tanong na puno ng 10 taong pangungulila at pag-asa. Ang kanyang ate Tala. Ang kapatid niyang nawawala. Siya, si Clarice Montenegro. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na naramdaman niya para kay Mutya. Ang pagmamahal na tila natural na dumaloy mula sa kanya papunta sa bata. Ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya itong malungkot. Hindi ito awa ng isang estranghero. Ito ay ang pagmamahal ng isang tita para sa kanyang pamangkin. Si Mutya ay kanyang kadugo, ang anak ng kanyang nawawalang kapatid. Napasubsob si Liwayway sa sahig. Yakap-yakap ang litrato. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi na mapigilan. Luha ng gulat, ng sakit, ng panghihinayang. Kung alam lang niya, kung nalaman lang niya ng mas maaga. Ngayon, ang lahat ay nag-iba. Ang pagtatrabaho niya sa mansyon ay hindi na lamang para sa kanyang pamilya sa Baryo Amihan. Ang pagprotekta niya kay Mutya ay hindi na lamang isang gawa ng kabutihan. Ito ay naging isang misyon. Isang panata sa kanyang kapatid na hindi niya nagawang hanapin. Ito na ngayon ang kanyang laban. Ang laban para sa nag-iisang alaala na iniwan ng kanyang ate Tala. Ang laban para sa kanyang pamangkin. Mahigpit niyang hinawakan ang litrato at itinago ito sa kanyang bulsa. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng plano. Ngunit bago pa man niya maayos ang naguguluhang isipan, narinig niya ang mga yabag ni Marahuyo na papalapit sa bodega. "Hoy, Liwayway! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal mo?" Napatayo si Liwayway. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kalituhan, ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Isang apoy ng isang babaeng hindi na lamang isang katulong, kundi isang tagapagtanggol. Ang 2 piraso ng sirang pulseras ay nakatago sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang personal na vault. Hindi ito nakikita ni Marahuyo, ngunit para kay Isagani, ang bigat nito ay tila pasan niya araw-araw. Mula ng gabing iyon sa hardin, nagbago ang lahat. Kung dati ay tumitingin siya sa mga bagay-bagay sa mansyon nang walang mali siya. Ngayon, ang bawat kilos, bawat salita ay kanyang sinusuri.
Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga mula sa opisina sa mga oras na hindi inaasahan. Hindi na siya nag-aanunsyo ng kanyang pagdating. Tahimik siyang papasok, na para bang isang estranghero sa sarili niyang pamamahay, isang espiyang nagmamasid. Isang hapon, naabutan niya si Marahuyo sa sala, kausap ang isa sa mga socialite nitong kaibigan sa telepono. Si Mutya ay naglalaro mag-isa sa sahig, sinusubukang buuin ang isang puzzle. Nakita ni Isagani kung paano aksidenteng natabig ni Mutya ang mesang pinagpapatungan ng mamahaling florera ni Marahuyo. Hindi ito nahulog, ngunit gumalaw ito ng bahagya. Hindi pa man tapos ang pag-uusap sa telepono, ibinaba ito ni Marahuyo. Humarap ito kay Mutya, at ang matamis na ngiti na para sa kausap ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkainis. Mutya, ano ba? Can't you be more careful? Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Sabi nito sa isang pigil ngunit matigas na boses. Nakita ni Isagani kung paano napayuko si Mutya. Ang sigla sa paglalaro ay biglang nawala. Kinuha ni Marahuyo ang puzzle at inilagay sa kahon. Manood ka na lang ng TV. Less trouble. Pagkatapos ay lumingon ito at nagulat nang makita si Isagani na nakatayo sa may pinto. Agad na bumalik ang ngiti sa mukha nito. Oh, mahal, you're home early. Tamang-tama. I was just telling Mutya to rest. Pagod na siguro siya sa paglalaro. Isang perpektong pagdadahilan. Isang mabilis na pagbabago ng maskara. Kung dati, paniniwalaan niya ito ng walang tanong. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tunog huwad sa kanyang pandinig. Tumango lang siya. Hindi nagpahalata. Sa kabilang dako, napansin din niya ang pagbabago kay Liwayway. Pagkatapos ng insidente sa hardin, naging mas tahimik ito. Halos hindi na nakikita, ngunit may bago sa mga mata nito. Ang dating takot at pag-aalangan ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Isang gabi, nagpasya si Isagani na gawin ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa dati. Mula sa kanyang laptop, binuksan niya ang live feed ng mga security camera sa loob ng bahay. Isang pribilehiyong para lamang sa kanya, na ngayon lang niya naisipang gamitin. Pinanood niya. Nakita niya si Marahuyo na dumaan lang sa harap ni Mutya, na tila hangin ito. Nakita niya ang yaya na binigyan lang ng pagkain ng bata, at iniwan na ulit sa harap ng telebisyon. At pagkatapos, nakita niya si Liwayway. Nang masigurong walang ibang tao sa paligid, dahan-dahan itong lumapit kay Mutya. Umupo ito sa sahig, hindi sa tabi, kundi sa harap ng bata. May inilabas itong isang maliit na libro mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nagsimula itong magbasa. Itinuturo ang mga larawan. Nakita niya kung paano unti-unting nabuhay ang mukha ni Mutya. Nakita niya itong ngumiti. Nakita niya itong sumandal sa balikat ni Liwayway. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Isagani, ito ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang pag-aalagang iyon, ang pasensyang iyon, ang mga bagay na dapat ay siya o si Marahuyo ang nagbibigay, ngunit ipinagkakait nila. At ang isang taong pinagdudahan at pinarusahan niya ang siyang palihim na pumupuno sa pagkukulang na iyon. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, isang email notification ang lumabas sa kanyang screen. Mula ito sa bangko. Isang unusual transaction alert. Binuksan niya ito. Nakasaad doon ang isang malaking fund transfer mula sa kanilang joint account ni Marahuyo papunta sa isang account na hindi niya kilala. Ang halaga ay sapat na para makabili ng isang bagong kotse. At hindi ito ang unang beses. May mga nauna pa, mas maliliit na halaga na hindi niya napansin noon. Isinara niya ang laptop. Ang pagdududa niya ay hindi na lamang tungkol sa pakikitungo ni Marahuyo kay Mutya. Ito ay mas malalim, mas madilim. Kinabukasan tumawag siya sa isang private investigator, isang dati niyang kliyente. I need you to look into someone for me. Sabi niya sa telepono. Ang boses ay malamig at desidido. My wife, Marahuyo Roses, Montenegro. I want to know everything. Ang hari ay nagsimula ng gumalaw.
Ang mga anino sa kanyang kastilyo ay hindi na makakapagtago ng matagal. Ang litrato ng kanyang ate Tala, na ngayon ay kilala niya bilang Clarice, ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Gabi-gabi, bago matulog, tinititigan niya ito. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang misyon ay malinaw na kailangan niyang alamin ang lahat. Ano ang nangyari sa kanyang kapatid? At bakit ganito na lamang ang puot ni Marahuyo sa anak nito? Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na magbubukas sa mga mata ni Senyor Isagani dahil kahit nakikita na niya ang pagbabago sa amo niyang lalaki, ang mas madalas nitong pagmamasid, ang mga sulyap nitong puno ng pagtatanong alam niyang hindi ito sapat. Si Marahuyo ay isang magaling na aktres. Nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Pinakikinggan niya ang bawat usapan. Tinitingnan niya ang bawat kilos. Napansin niyang madalas na may kausap si Marahuyo sa telepono, palaging pabulong, at laging sa lugar kung saan inaakala niyang walang makakarinig. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kusina, nakita niyang lumabas si Marahuyo sa balkonahe. Ang ilaw sa loob ng bahay ay patay na, at tanging ang liwanag ng buwan at ang mga ilaw sa hardin ang nagsisilbing tanglaw. May kausap na naman ito sa telepono. Dahan-dahan, na parang isang anino, lumapit si Liwayway. Nagtago siya sa likod ng makapal na kurtina ng sliding door, sapat lang para marinig ang usapan. Hindi pa niya alam. Of course, I'm being careful, narinig niyang sabi ni Marahuyo. Ang boses ay iritado. Just give me more time. Malapit na. Konting-konti na lang, may sinabi ang tao sa kabilang linya. Wala akong pakialam! Halos pasigaw na sagot ni Marahuyo, ngunit mabilis itong humina. Huwag mo akong pressurein. Malaki ang utang ko, alam ko. Pero mas malaki ang makukuha natin kapag napasa akin na ang kontrol sa mana ni Mutya. Kailangan ko lang siyang makumbinsi na masyadong may sakit ang bata para mag-manage ng sarili niyang pera. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Mana ni Mutya? Yun pala. Hindi lang ito simpleng pagkamuhi. May kinalaman sa pera. Malaking pera. Anong gagawin ko sa katulong? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Narinig niyang muli si Marahuyo. Isa lang siyang daga. At alam mo naman ang ginagawa sa mga daga. Kasabay ng mga salitang iyon ay isang malakas na tunog. Isang tunog ng pagkabagsak ng isang bagay na metal sa sahig. Aksidenteng nasagi ni Liwayway ang isang maliit na patungan ng kandila sa kanyang pag-atras. Agad na napahinto sa pagsasalita si Marahuyo. I'll call you back, sabi nito sa telepono, at mabilis na ibinaba. Katahimikan. Narinig ni Liwayway ang pagpintig ng sarili niyang puso. Malakas. Nakakabingi. Alam niyang nahuli siya. Dahan-dahang lumingon si Marahuyo. Ang mukha nito, na bahagyang naiilawan ng buwan, ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito, kahit sa dilim, ay tila dalawang nagbabagang uling. Hindi gumalaw si Liwayway mula sa likod ng kortina, ngunit alam niyang nakita siya. Humakbang si Marahuyo papasok mula sa balkonahe. Ang bawat hakbang nito ay mabagal, sinasadya na tila isang maninilang papalapit sa kanyang biktima. Ang tunog ng mga tsinelas nitong seda sa sahig na marmol ay ang tanging maririnig sa buong kabahayan. Huminto ito sa mismong tapat ng kortina. Hindi sila nagkatinginan ng diretsyo, ngunit ramdam ni Liwayway ang matinding galit na bumabalot sa babae. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mabigat at mahirap hingahan. Madilim na, Liwayway, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong lason. Hindi ba dapat ay natutulog ka na? Opo, senyora. Pabalik na po ako sa kwarto ko. Nanginginig na sagot ni Liwayway. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Marahuyo. Isang ngising hindi umabot sa mga mata nito. Humakbang ito papalapit pa, kaya't halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Alam mo, bulong nito, ang hininga ay malamig. May mga daga na mahilig magtago sa dilim. Akala nila, hindi sila nakikita. Pero ang hindi nila alam,
mas malinaw ang paningin ng pusa sa gabi. Hinawakan nito ang kurtina at marahang isinara na nagkulong kay Liwayway sa pagitan ng tela at ng salamin. Mag-ingat ka sa mga tinatapakan mo, dagdag ni Marahuyo. Ang boses ay isang halatang pagbabanta. Baka sa susunod, hindi lang kandila ang matabig mo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad paakyat sa hagdanan. Iniwan si Liwayway na nanginginig sa takot at pinagpapawisan ng malamig. Ngayon, alam na niya. Alam na ni Marahuyo na may alam siya. Ang laro ay naging mas mapanganib. Hindi na ito laro ng taguan. Isa na itong laban para sa kaligtasan. At alam ni Liwayway, kailangan niyang gumalaw ng mabilis bago pa siya maunahan ng pusa sa dilim. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Ang bawat kilos ni Liwayway ay tila binabantayan. Ramdam niya ang mga mata ni Marahuyo sa kanyang likod. Isang malamig na presensyang naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Alam ni Liwayway na kailangan niyang mag-ingat, ngunit hindi niya alam kung saan at kailan aatake ang kanyang kalaban. Nang araw na iyon, abala ang lahat. May malaking dinner party na gaganapin sa mansyon para sa mga business partners ni Senyor Isagani. Lahat ay nagmamadali, nag-aayos, naglilinis. Si Marahuyo, bilang perpektong hostess, ay abala sa pagbibigay ng mga utos. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalas. Inatasan niya si Liwayway na maglinis ng grand staircase, ang pinakasentro ng atensyon sa receiving area. Habang nagpupunas si Liwayway ng pasamano, nakita niya si Mutya na bumaba mula sa kanyang silid. Suot nito ang isang magandang bestida, marahil ay para sa party mamaya. Ate Liway, mahinang tawag nito. Isang pilit ng ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngumiti pabalik si Liwayway. Ang puso ay kumikirot sa pangungulila. Ang ganda-ganda mo naman, Mutya. Akmang lalapit sana ang bata nang biglang lumitaw si Marahuyo mula sa kusina, may dalang isang pitsel ng tubig. Mutya, go back to your room. Mag-aayos pa ang yaya mo sa'yo. Utos nito, hindi man lang ngumingiti. Dumaan ito sa tabi ni Liwayway at umakyat sa ikalawang palapag. Napansin ni Liwayway ang isang bagay. Habang naglalakad si Marahuyo paakyat, bahagya nitong ikiniling ang pitsel. Ilang patak ng tubig ang tumapon sa pinakamataas na baitang ng hagdanan. Sa mismong bahagi, kung saan madilim at hindi gaanong natatamaan ng ilaw. Isang simpleng aksidente sa paningin ng iba, ngunit para kay Liwayway, na alam na ang tunay na kulay ni Marahuyo, ito ay isang malinaw na babala, isang patibong. Mabilis niyang kinuha ang kanyang basahan upang punasan ito. Ngunit bago pa man niya magawa, muling bumaba si Mutya. Masiglang tumatalon-talon. Mutya, dahan-dahan, babala ni Liwayway. Ngunit huli na ang lahat. Ang paa ng bata ay tumama sa basang bahagi ng sahig. Nawalan ito ng balanse. Sumigaw si Liwayway. Habang nakita niya ang lahat sa slow motion, ang pagkawala ng balanse ni Mutya. Ang gulat sa mga mata nito at ang pagbagsak nito sa ilang baitang ng hagdan. Hindi ito isang malakas na pagkahulog. Gumulong lang ito ng 2 o 3 baitang bago huminto. Ngunit sapat na iyon. Isang malakas na iyak ang pumuno sa buong mansyon. Mutya, ang sigaw ay hindi nanggaling kay Liwayway, kundi kay Marahuyo, na biglang lumitaw sa itaas ng hagdanan, na tila isang nag-aalalang ina. Ang kanyang reaksyon ay perpekto, puno ng gulat, takot, at pag-aalala. Mabilis na tumakbo si Liwayway papunta kay Mutya. May maliit na galos ang tuhod ng bata at umiiyak ito ng malakas, higit pa sa takot kaysa sa sakit. Niyakap niya ito. Tahan na, andito si ate. Anong ginawa mo? Sigaw ni Marahuyo habang mabilis na bumababa. Bakit mo siya pinabayaan? Trabaho mong maglinis ng hagdan. Bakit may tubig dyan? You incompetent fool! Hinablot ni Marahuyo si Mutya mula sa mga bisig ni Liwayway. Oh my baby! Are you okay?
Does it hurt? Don't worry, Mommy's here. Hindi po. Siya po, nauutal na sabi ni Liwayway. Itinuturo si Marahuyo. Anong ako? Ako pa ngayon ang sisisihin mo sa kapabayaan mo? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Isagani na kadarating lang mula sa huling meeting niya para sa party. Naabutan niya ang eksena, ang kanyang asawa, na yakap-yakap ang kanilang umiiyak na anak na may sugat sa tuhod at si Liwayway na nakatayo, mukhang tulala at puno ng kasalanan. Isagani, ang anak mo, sigaw ni Marahuyo. Tumatakbo papalapit sa kanya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nahulog siya sa hagdan! Dismayed, she left a puddle of water. Pinabayaan niya si Mutya. Tiningnan ni Isagani ang umiiyak na anak. Pagkatapos ay ang basang sahig. At sa huli, si Liwayway. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang lahat ng kanyang mga pagdududa nitong mga nakaraang araw ay tila naglaho, napalitan ng bugso ng galit at pag-aalala ng isang ama. Senyor, pakinggan niyo po ako. Pakiusap ni Liwayway. Ang boses ay basag. Pakinggan ka? Malamig na sagot ni Isagani. Para saan pa? Kitang-kita ko na ang ebidensya. Ang anak ko ang nasaktan dahil sa'yo, pero hindi po. Sapat na! Liwayway! Putol ni Isagani. Ang boses ay mababa ngunit may bigat ng pinal na desisyon. Hindi ko na kayang isugal ang kaligtasan ng anak ko. Lumapit siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa likod nito ay nakikita ni Liwayway ang isang malalim na pagkabigo. Patawad, sabi ni Isagani. Ang bawat salita ay tila isang pako sa kabaong ng pag-asa ni Liwayway. Pero kailangan mo nang umalis. Para sa kapakanan ng anak ko. Senyor, wag po! Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Paano po si Mutya? Ako na ang bahala sa anak ko. Sa isang senyas ni Isagani, 2 security guard ang lumapit. Ate Liway! Wag! Sigaw ni Mutya. Sinusubukang kumawala sa yakap ni Marahuyo. No! Ate Liway! Ngunit walang sino man ang nakinig. Hinawakan ng mga guwardya ang braso ni Liwayway. Wala siyang nagawa kundi magpatangay. Habang kinaladkad siya palabas ng mansyon, ang huling nakita niya ay ang umiiyak na mukha ng kanyang pamangkin. At sa likod nito, ang nagtagumpay ng ngiti ni Marahuyo. Ipinid ang dambuhalang gate sa kanyang harapan. Siya ay nasa labas na. Mag-isa. Tinalo. Nawala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang misyon, at ang batang naging bahagi na ng kanyang puso. Napasalampak siya sa kalsada sa labas ng mansyon. Ang tunog ng pag-iyak ni Mutya ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Wala nang natira kundi ang katahimikan at ang bigat ng kanyang pagkatalo. Ang dinner party ay naging isang malaking tagumpay. Si Marahuyo ay ang perpektong hostess. Ang kanyang mga ngiti ay matamis. Ang kanyang mga tawa ay kaakit-akit. Si Isagani ay gumanap din sa kanyang papel, nakipagkamay sa mga bisita, nakipag-usap tungkol sa negosyo, at ngumiti kapag kinakailangan. Ngunit sa likod ng lahat ng pagkukunwari, ang isip niya ay wala roon. Ang imahe ni Liwayway na kinaladkad palabas, ang mga mata nitong puno ng pakiusap, at ang desperadong sigaw ni Mutya na, Ate Liway! Wag! Ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pagkatapos ng party, nang ang huling bisita ay nakaalis na, ang mansyon ay bumalik sa nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas suffocating. Pumasok siya sa kwarto ni Mutya para tingnan ito. Naabutan niya itong gising pa, nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang isang maliit at luma ng manikang gawa sa retaso. Iyon ang manikang ginawa ni Liwayway para sa kanya. Hindi ito kumikibo. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Ang galos sa tuhod nito ay nagamot na. Ngunit ang sugat sa loob ay mas malalim. Anak,
Tawag ni Isagani. Matulog ka na. Hindi ito sumagot. Hindi man lang ito lumingon. Mutya, kinakausap ka. Ni Daddy. Katahimikan. Kinabukasan, mas lumala ang lahat. Hindi kumain ng almusal si Mutya. Hindi ito nanood ng telebisyon. Hindi nito ginalaw ang mga bago nitong laruan. Ang tanging ginawa nito ay umupo sa isang sulok, yakap-yakap pa rin ang manikang retaso at tumitig sa kawalan. Ang dati malungkot na bata ay naging isang estatwang walang buhay. Don't worry, mahal. She's just throwing a tantrum. Malilipasan din niya yan, sabi ni Marahuyo habang naglalagay ng lipstick. It's for the best. That maid was a bad influence. Ngunit hindi na naniwala si Isagani. Ang katahimikan ng kanyang anak ay hindi isang tantrum. Ito ay isang protesta, isang sigaw na walang tunog. Mas nakakatakot ito kaysa sa anumang pag-iyak o pagwawala. Dahil sa katahimikang iyon, nakita ni Isagani ang salamin ng sarili niyang pagkukulang, ng sarili niyang pagkakamali. Hindi na niya natiis. Nang gabing iyon, nang mahimbing nang natutulog si Marahuyo, bumangon siya. Nagtungo siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. May isang bagay siyang kailangang gawin. Binuksan niya ang kanyang high-end security system. Hinanap niya ang archives. Pinili niya ang petsa, kahapon at ang lokasyon. Ang grand staircase. Pinindot niya ang play. Sa una, ang nakita niya ay ang bersyon ng mga pangyayari na alam na niya, si Liwayway na nagpupunas, si Mutya na bumababa, ang pag-akyat ni Marahuyo, at pagkatapos, ang pagkahulog, ngunit may isang bagay na hindi niya napansin kanina sa gitna ng gulo. May option ang kanyang software, enhance and slow motion. Kinlik niya ito. Muli niyang pinanood ang eksena, ngunit ngayon, mas mabagal, mas malinaw. Nakita niya si Marahuyo na umaakyat. Nakita niya ang bahagyang pagkiling ng pitsel. Nakita niya, sa high-definition clarity, ang pagtapon ng tubig sa sahig, isang kilos na sinadya, mabilis, at halos hindi mahahalata sa normal na bilis. Pagkatapos, pinanood niya ang reaksyon ni Marahuyo. Ang gulat nito ay nagsimula 1 segundo bago pa man madulas si Mutya. Isang perpektong pag-arte, isang kalkuladong pagganap, isang kasinungalingan. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Bawat ulit ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang katotohanan ay naroon sa lahat ng oras, ngunit pinili niyang maging bulag. Ang galit na naramdaman niya para kay Liwayway ay bumalik sa kanya. 100 beses na mas matindi, nakatutok sa sarili niya at kay Marahuyo. Pinatay niya ang monitor. Umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay sumisigaw sa katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Niloko siya, ginago siya. At sa proseso, sinaktan niya ang 2 taong nagmamahal sa kanyang anak, ang kanyang anak mismo, at ang babaeng tanging nagpakita dito ng tunay na kalinga, ang piraso ng pulseras, ang mga fund transfer, ang video, ang mga anino ay wala na. Ang lahat ay nasa liwanag na. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumilitaw. Ang mukha niya, na nasisinagan ng liwanag ng buwan, ay kalmado. Ngunit ito ay isang mapanganib na kalma. Ang kalma sa gitna ng isang paparating na bagyo. Hindi siya bumalik sa kanilang silid tulugan. Naglakad siya papunta sa bar at nagsalin ng isang baso ng matapang na alak. Ininom niya ito ng isang lagok. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay mabigat, may layunin. Huminto siya sa tapat ng master's bedroom, kung saan ang babaeng nagpanggap na reyna ng kanyang kastilyo ay mahimbing na natutulog. Dahan-dahan, pinihit niya ang sradura. Ang bagyo ay malapit ng manalasa sa mansyon ng mga Montenegro.
Ang pagbukas ng pinto ay isang marahan ngunit nakakakilabot na tunog sa katahimikan ng gabi. Nagising si Marahuyo, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa biglang paglamig ng hangin. Nakita niya si Isagani na nakatayo sa may pintuan, isang madilim na silweta laban sa liwanag mula sa pasilyo. Isagani, anong problema? Bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses ay inaantok pa, hindi ito sumagot. Sa halip, binuksan nito ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nakakasilaw. At sa liwanag na iyon, nakita ni Marahuyo ang mukha ng kanyang asawa. Kalmado. Walang emosyon. At iyon ang mas nakakatakot. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Sabi ni Isagani sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Naglakad ito papunta sa telebisyon sa loob ng kanilang kwarto. May isinaksak itong USB drive. Sa isang click ng remote, ang screen ay umilaw at doon, sa harap mismo ni Marahuyo, ipinalabas ang video ng insidente sa hagdanan. Sa slow motion, paulit-ulit, ang pagkiling ng pitsel, ang pagtapon ng tubig, ang pagkukunwaring gulat, nanlamig ang buong katawan ni Marahuyo. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Iisagani, I can explain. It was an accident. An accident? Tanong ni Isagani. Tumatawa ng walang saya, tulad ng accident na pag-transfer ng daan-daang libong piso mula sa account natin papunta sa account ng isang lalaking nagngangalang Marco Valderrama. Kung kanina ay namutla si Marahuyo, ngayon ay tila naubusan na siya ng hininga. Ang pangalang iyon. Paano? Inilapag ni Isagani ang isang folder sa ibabaw ng kama. Ayon sa private investigator ko, siya ang paborito mong ahente sa kasino. At ang paborito mong kasama kapag wala ako. Binuksan ni Marahuyo ang folder. Naroon ang lahat. Mga litrato niya kasama ang ibang lalaki. Mga kopya ng bank statements. Ang bawat kasinungalingan nakalantad sa itim at puti. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. So, what? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Ano ngayon kung nalaman mo? Ginawa ko yon dahil kailangan ko. Dahil sa'yo. Palagi kang wala. Palagi kang abala sa trabaho mo. Do you think this luxurious life is enough for me? Hindi ito tungkol sa akin. Marahuyo. Mariing sabi ni Isagani. Lumalapit sa kanya. Ito ay tungkol sa anak ko. Bakit mo siya dinamay dito? Bakit mo siya sinasaktan? Dahil sagabal siya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marahuyo sa buong silid. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa puot. Ang batang yan ang palaging paalala na may nauna sa akin. Na kahit anong gawin ko, anino lang ako ng perpekto mong asawang si Clarice at ang mana niya, the trust fund, nararapat sa akin yon. Bilang kabayaran sa lahat ng taon na tiniis kita at ang abnormal mong anak. Sa pagbanggit ng salitang abnormal, isang bagay ang naputol sa loob ni Isagani. Ang kalmadong galit ay sumabog. Huwag na. Huwag mong tatawaging ganyan. Ang anak ko. Ang sigaw niya ay tila kulog, sapat upang yumanig sa mga pader ng mansyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Marahuyo ang tunay na galit sa mga mata ni Isagani. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo sa bahay na ito, sabi ni Isagani. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig, ngunit mas nakakakilabot at lalong wala kang karapatan sa anak ko. Tumawag siya sa intercom. Mga guwardya, umakyat kayo dito. Ngayon din. Isagani, please. Nagsimula ng magmakaawa si Marahuyo. Ang kanyang galit ay napalitan ng desperasyon. Mahal kita. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Huli na ang lahat, sabi ni Isagani. Tinalikuran na siya. Pagdating ng mga guwardya, isang utos lang ang binitiwan niya. Ilabas niyo siya. Siguraduhin niyong wala siyang madadalang kahit ano maliban sa mga damit na suot niya. Hindi! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin! Isagani! Bumalik ka dito!
Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Marahuyo ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang kinaladkad siya palabas. Isang eksenang kabaliktaran ng nangyari kay Liwayway ilang araw lang ang nakalipas. Ang reyna ay bumagsak mula sa kanyang trono. Nang ang katahimikan ay muling bumalik, naiwan si Isagani na nakatayo mag-isa sa gitna ng malaking silid. Ngunit wala siyang naramdamang tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang malaking puwang, isang malalim na pagsisisi. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang itama ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Bumababa siya ng hagdanan, dumaan sa sirang hardin, at sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina at humarurot sa dilim ng gabi. Ang biyahe papuntang Baryo Amihan ay mahaba. Sinalubong niya ang malakas na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa bagyo sa loob ng kanyang puso. Nang sa wakas ay narating niya ang maliit na baryo sa tabi ng dagat, nagtanong-tanong siya. Itinuro siya sa isang maliit na bahay na kubo malapit sa dalampasigan. Kahit sa gitna ng ulan, nakita niya ang isang ilaw na nagmumula sa bintana. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad sa putik. Kumatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay si Liwayway. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Sa likod niya, nakita ni Isagani ang isang maliit na altar. May kandilang nakasindi sa harap ng isang kupas na litrato. Ang litrato ng babaeng nasa bodega. Ang litrato ng kanyang unang asawa, si Clarice. Paano? Nautal na tanong ni Isagani. Inabot ni Liwayway ang litrato. Siya po si Ate Tala, ang kapatid kong 10 taon nang nawawala. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Ang koneksyon, ang pagmamahal, ito ay dugo. Ito ay pamilya. Tumingin si Isagani kay Liwayway sa babaeng inakusahan niya, pinarusahan, at pinalayas. Ang babaeng kapatid pala ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang nag-iisang tunay na pamilya ni Mutya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos magpabagsak sa kanya. Patawarin mo ako, Liwayway. Sa lahat, hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi pa humihilom. Bumalik ka! Pakiusap ni Isagani. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsusumamo. Bumalik ka sa mansyon, hindi bilang katulong, kundi bilang pamilya. Kailangan ka ni Mutya. Huminto siya sandali, nilunok ang sariling pride, at inamin ang katotohanang matagal nang itinatago ng kanyang puso. Kailangan kita. Ang ulan sa labas ay nagsimulang tumila, na para bang ang langit mismo ay naghihintay sa kanyang sagot. Ilang buwan ang lumipas, ang mansyon na dating binabalot ng nakabibinging katahimikan ay puno na ngayon ng tunog ng buhay, ang halakhak ng isang bata. Ang mahinang tugtog ng musika, ang masayang usapan sa hapagkainan. Mula sa bintana ng kusina, pinagmamasdan ni Liwayway si Mutya na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa hardin. Ang dati wasak na paraiso ay unti-unti nang nanunumbalik ang ganda. Ngunit higit sa mga bulaklak, ang pinakamagandang tanawin para kay Liwayway ay ang pamumukadkad ng kanyang pamangkin. Ang dati laging malungkot at tahimik na bata ay isa ng masiglang anghel na puno ng kuryosidad at pagmamahal. Hindi na siya si Ate Liway ang katulong. Siya na si Tita Liway, ang opisyal at legal na tagapag-alaga ng bata, isang karapatang ipinaglaban ni Isagani sa korte. Sa umpisa, pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. Ngunit sa bawat yakap ni Mutya, sa bawat I love you tita, ang lahat ay nagiging mas totoo. Ang lalim yata nga, iniisip mo, napalingon si Liwayway. Nakatayo sa kanyang likuran si Isagani, may dalang 2 tasa ng kape. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi na formal o pilit, kundi totoo at puno ng init. Hindi na rin ito ang hari ng kastilyo na dati niyang kinatatakutan. Sa kanyang paningin, siya si Gani. Isang taong nagkamali, ngunit buong pusong bumabawi.
Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Sagot ni Liwayway. Tinatanggap ang tasa ng kape. Dahil sa'yo, sabi ni Isagani, ang mga mata ay seryoso. Ikaw ang nagdala ng liwayway sa madilim na bahay na ito. Sa mga nagdaang buwan, naging katuwang niya si Isagani sa lahat ng bagay. Sabay nilang dinadala si Mutya sa therapy. Sabay nilang tinuturuan ito ng mga bagong bagay. At sa mga gabing tahimik, pagkatapos matulog ni Mutya, sabay nilang pinag-uusapan ang lahat mula sa mga pangarap ni Tala hanggang sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa mga pag-uusap na iyon, unti-unting nahilom ang mga sugat. At sa paghilom na iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa pagitan nilang dalawa, isang damdaming mas malalim pa sa pasasalamat o pagkakaibigan. Mama Gani! Tita Liway! Sigaw ni Mutya mula sa labas. Iwinawagayway ang isang maliit na pala. Tulungan niyo po ako! Nagkatinginan sina Isagani at Liwayway. At sabay na natawa. Lumabas sila at pinuntahan ang bata sa hardin. Ano yon, prinsesa? Tanong ni Isagani. Ginugulo ang buhok ng anak. Magtanim po tayo ulit, sabi ni Mutya. Itinuturo ang isang bakanteng espasyo sa lupa para kay Mami Tala. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit hindi ito katahimikan ng lungkot, kundi ng pag-alaala. Kinuha ni Isagani ang isang mas malaking pala. Si Liwayway naman ang kumuha ng mga bagong punla ng puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Tala. Magkakasama silang tatlo. Si Isagani ang nagbubungkal ng lupa. Ang kanyang lakas ay ginagamit na ngayon upang lumikha, hindi upang magtayo ng mga pader. Si Liwayway ang maingat na naglalagay ng bawat punla. Ang kanyang pag-aaruga ay nagbibigay buhay sa lupa. At si Mutya, sa kanyang maliit na pandilig, ang siyang nagbibigay ng tubig na bubuhay sa mga ito. Sila ay isang larawan ng isang pamilyang muling nabubuo, hindi mula sa dugo at obligasyon, kundi mula sa pagpili, pagpapatawad, at pag-ibig. Nang matapos sila, pinagmasdan nila ang kanilang ginawa. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba sa kanluran, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang tatlo. Humarap si Isagani kay Liwayway. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Liway, panimula nito, ang boses ay seryoso ngunit may kaunting panginginig. Noong una kitang pinabalik dito, sinabi kong kailangan ka ni Mutya at kailangan kita. Akala ko noon, kailangan kita para tulungan akong alagaan siya, para punan ang pagkukulang ko. Pero mali ako. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa mga nakalipas na buwan, natutunan kong hindi kita kailangan para kay Mutya. Kailangan kita para sa sarili ko. Kailangan ko ang liwanag mo. Kailangan ko ang kabutihan mo. At higit sa lahat, Liwayway, minamahal kita. Humigpit ang hawak nito sa kanyang mga kamay. Alam kong masyadong mabilis. Alam kong marami tayong pinagdaanan, pero ayoko nang magsayang pa ng kahit isang araw. Liwayway Santos, Ate Tala's little sister. Mutya's tita, will you be my wife? Will you help me build a new family with a foundation of truth and love? Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Liwayway. Ngunit ngayon, ito na ang pinakamatamis na mga luha. Tumingin siya kay Mutya na nakangiting nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Gani sa isang simpleng tango at isang salitang puno ng lahat ng pag-asa sa mundo. Ibinigay niya ang kanyang sagot. O, niyakap siya ni Isagani ng mahigpit. At sa gitna nila, sumiksik si Mutya. Yumayakap sa kanilang dalawa. Isang yakap na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nakatayo silang tatlo sa gitna ng hardin habang ang araw ay tuluyang lumulubog. Ngunit hindi sila natatakot sa dilim. Dahil alam nilang pagkatapos ng gabing iyon, isang bagong liwayway ang sisikat para sa kanilang tatlo. Mula sa malayo, ang mga puting rosas ay tila kumikinang, isang tahimik na basbas mula sa isang anghel sa langit. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pamilya
ay hindi laging nasusukat sa dugo. Ito ay nabubuo sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, sa tapang na ipaglaban ang tama, at sa pagpapatawad na naghihilom sa pinakamalalim na sugat. Ipinakita sa atin ni Naliwayway, Isagani, at Mutya na ang isang tahanan ay hindi ang mga pader na nakatayo, kundi ang mga pusong nagmamahalan sa loob nito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at napukaw namin ang inyong mga damdamin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Naliwayway at Isagani? Nais po naming marinig ang inyong mga komento sa ibaba. Sabihin nyo na rin po kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Kwentong mas nakakakilig pa ba? O baka naman isang kwentong puno ng aksyon at misteryo? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.